kaya tayo naging sinungaling. Ayaw natin ipakita ang totoong kalagayan natin dito sa ibang bansa. Dahil bakit natin tayo ay kaawaan nila, umiyak sila sa atin. Pero ang totoo, gustong gusto mo nang umuwi, pero hindi ka makauwi dahil alam mo na ikaw lang ang inaasahan, kaya ka nagtitiis sa ibang bansa. Yun ang totoo sa ating mga OFW, mga boss. Kaya sa mga kababayan natin na OFW, saludo po ako sa inyo. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Kain tayo mga boss. Break time ko ngayon mga boss. Hindi ako sa likod nakapwesto. Hindi ako nag-bake ngayon. Sa harapan ako tagabalot ng tinapay mga boss. Kaya medyo dire-diretso yung break ko ngayon. Ang ulam ko, corned beef na may itlog mga boss. Luto ni Mrs. Siyempre, lagi akong warm water mga boss. Sa totoo lang, sinanay ko na yung sarili ko na warm water. Ayoko talagang uminom ng malamig hanggat maaari. Tapos meron akong prutas. Wala nung napunta ako ng Canada, dito lang ako nakakakain ng ganitong prutas. Siyempre sa totoo lang sa Pilipinas, uunahin mo yung ulam at kanin na bilhin. Yung prutas bonus na lang yun pag may pera ka pa talaga. Kung may pera naman, siyempre mabibili mo talaga saging lang naman, sa totoo lang naman. Para sa akin kasi siyempre priority natin yung ulam at bigas. Pero dito dahil kahit pa paano medyo maayos-ayos yung kita kapag kakasya naman. Sarap dito, may ketchup no. Kuha akong ketchup ako. Yan lang kayo. Ito mga boss, kumuha ako dun sa lunchroom namin. Ayoko kasi kumain dun kaya dito ako nakakain. Lagyan ko na mga boss. Punta nyo. Masarap mga boss Mamaya ako na lang ito isuli. Mamaya kailanganin ko pa Kaya na tayo mga boss. Kagabi mga boss, paglabas ko sa 7-Eleven, mga 11:10 na ata ng gabi, hindi na ako nakapag-break noon kasi busy sa kitchen. At isa pa, sobrang lamig, -30. Tapos kaya hindi ko na naikwento pala sa inyo yung gusto kong ikwento sa inyo, yung nag-comment sa akin. Ngayon, basahin natin. Ito mga boss galing kay @Anlim. Sabi niya dito, medyo nakakataba ng puso to mga boss Kaya gusto ko magbabasa ng mga comment. Kaya sana po, bago ko basahin to mga boss, wait lang muna. Gusto ko magbabasa ng mga comment mga boss para nagkakaroon ako ng idea, para na i-share nyo rin sa akin kung ano yung experience nyo. Kaya sana mag-comment kayo sa akin para ma-shoutout ko na rin kayo at babasa ko rin yung comment nyo. At yung sabi niya, galing kay @Anlim. Sabi niya, this is a vlog worth watching most abroad.
pinapakita nila lagi ang buhay na maganda, but hindi nila pinapakita ang hirap ng dinadaanan nila, di ba? Mostly kasi mga nakikita ngayon sa social media, puro pasikat pero hindi ang totoo nilang buhay. Shout out po kay Ann Lim. Mabuhay po kayo, ma'am, kung nasan man po kayo ngayong bansa, nasa Pilipinas man po kayo or nasa labas ng bansa. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo palagi kung nasan man po kayo nandun ngayon. Tawa po ay lagi pong good health and lagi po tayo magdasal. Ayun, tama naman si ma'am, di ba? Kasi ako, mga boss, nung nagsimula akong mag-vlog, talagang pinag-isipan ko talaga na yung gagawin kong content, yung gusto ko yung may inspired yung iba, magiging inspirasyon sa iba, good and bad na mangyayari sa akin dito, ipapakita ko sa inyo para makapulot kayo ng aral at maging halimbawa sa inyo kung sakali man kayo ay nandito na sa Canada. At may dagdag ko na rin, mga boss, kasi sa sinabi dito na ang ipinapakita lang lagi yung mga magaganda, pero yung totoo na nangyayari hindi ipinapakita. Kasi minsan tayo kasi ayaw natin napakita sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas kung gaano yung hirap na dinadaanan natin dito. Gusto natin na wag mag-alala sa atin yung mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas, na parang kaawaan tayo. Pero yung iba talaga, tulad ko, gusto ko talaga ipakita talaga kung ano talaga yung totoo. Nasa harap man ng camera ko o naka-off man ng camera ko, gusto ko yung totoo yung gagawin ko, yung ipapakita ko. Kung napilit ako, papakita ko yun. Kung nag-succeed ako, ipapakita ko yun. Pero meron talaga mga tao, ayaw nila ipakita sa pamilya nila yung pinagdadaanan nilang hirap dito. Hindi natin mapiplease yun, mga boss. Respetuhin natin yung ganung desisyon. Kaya ang pinapakita nila yung magaganda lang, para hindi mag-alala yung mga mahal nila sa buhay. Pero yung iba, pinapakita talaga nila. At ayun, isa ako doon sa ipinapakita ko talaga. Napapagod ako, papakahirap ako ng ilang trabaho, asawa ko, ganyan. Sinasabi ko na hindi makabili ng sasakyan. Pero yung anak ko kasi balak niyang kumuha ng sasakyan, yung anak ko nag-aaral. Ngayon, sinabi namin sa kanya na hindi pa namin kaya na kumuha pa ng isang hulugan. Pero dahil sabi niya na tutulungan daw niya kami, ayaw naman namin na gawin niya yun, pero kasi nag-aaral pa siya. Pero sabi naman niya magpa-part-time daw siya kapag sa sem break niya, pag wala siyang pasok, para makatulong daw sa amin. Nakakataba ng puso kasi sa ganung edad niya parang hindi pa dapat, kasi dapat nag-aaral siya. Pero dito naman sa Canada, yung mga ganung edad talagang nagpa-part-time na sila para matuto na rin silang mag-manage ng pera nila, mag-control, hindi bili ng bili, gastos ng gastos, at pagpahalagahan yung pera. Matuto silang mag-ipon, ganyan. At ginaguide naman lagi yung anak namin, ginaguide namin yun. Kaya yun lang, mga boss, i-share ko lang sa inyo, nabasa ko lang to kasi talagang napakasaya ko kasi may nakakapansin ng aking video. At sana po nawa po ay subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel, ang JPinay TV. At sa mga nag-subscribe na po, marami pong salamat po talaga sa inyo.
nakakataba po ng puso, kaya po patuloy po akong ginaganahang mag-vlog araw-araw. May manood lang po sa akin ng mga 10, 15, 20. Napakasaya ko na noon mga boss. Nakaya na ako. Mababaw kasi kaligayahan ko mga boss. At lalo na pag may nag-comment sa akin, napakasaya ko na mga boss. Kahit good or bad yung comment, babasahin ko yung mga boss. Kaya na tayo mga boss. Gutom na ako. Binasa ko lang sa inyo to mga boss. I-share ko lang sa inyo. Kasi yung iba naman talaga, lalo na yung mga nasa Middle East mga boss, ito yung ano eh, hindi ko talaga makalimutan. Ang dadagdal na naman ako. hindi ko talaga makalimutan to mga boss. Nung ako ay nasa Qatar, kasi kada buwan tuwing 30 ng katapusan, swelduhan namin yun. Tapos nagpapadala ako sa Western. Napunta kami ng mall, mga katrabaho ko, nagtataxi kami. Siguro mga 4-5 kami. Pipila kami doon, papadala kaming pera. Tapos ngayon habang nakapila kami, pang-5 ako sa pila, nakaagaw pansin sa akin yung si kabayan na nakaupo siya doon sa kabilang mesa at hawak niya yung stroller, ginaganon-ganon niya. Tapos sa kabilang mesa, malapit sa kanya, may 2 bata na nakaupo doon at 2 mag-asawa, kumakain sila. Tapos napaisip ako, sabi ko, magkakasama kaya sila ganyan? Tapos lumapit yung 2 bata sa kanya, may ibinigay siya. Ko alam kung laruan nyo no ano. Eh di, hindi ko masyado binigyan ng atensyon. Tapos yung paglingin ko ulit, eksakto napalingon siya sa amin. So ngiti kami sa kanya, napangiti din siya. Yun, nakita ko na parang nakita ko yung nanay ko sa kanya. Sabi ko, paano kung nanay ko to? Kumakain yung pamilya, siya nandun lang sa kabilang mesa. Alam niyo yun, alam niyo yung pakaramdam ng gano'n, di ba? Parang nakakaluha. Paano kung nanay ko yun mga boss? O kaya nanay mo, lola mo, tita mo, kapatid mo. Ayun, pero normal na yun eh. Siguro gano'n talaga pag nangangamuhan ka. Yung kumakain kasi sila tapos siya hindi ka sabay. Tapos nasa kabilang table lang siya. Baka mapaiyak pa ako. Na-share ko lang sa inyo. Pasensya na kayo ha. Okay lang na i-bash nyo ko na ang corny ko. Eh kasi yun yung nakita ko talaga. Biglang sumagi sa isip ko yung paano kung nanay ko yun. Yun yung napagkwentuhan namin ng mga barkada ko na nakapila kami na paano kaya kung nanay ko yun, ganyan, parang sakit naman tingnan. Tapos na kumakain yung amo niya, tapos siya nandun hindi kumakain, ganyan, diba? Kaya na nga tayo mga boss, daldal ko. Makita nyo yung dressing room namin, maliit lang to mga boss. Pero dito kami natambay mga Pilipino. Pag kumakain, dito kami kumakain. Prutos naman tayo mga boss. Pakuan. Sarap mga.
maraming salamat po talaga ulit sa nag-comment po sa akin nun. Sa mga iba po na nakapanood sa JP Pinoy TV, nawa po ay mag-comment po kayo para mabasa ko. At para po malaman ko kung ano pa po yung mga dapat pong idagdag or gawin sa aking vlog. Paano mga boss? Kaya na lang ulit magkita-kita tayo. Pauwian. O pag nagtapon ako ng basura. Paalam mo na. Alam nyo kung bakit? Kaya tayo naging sinungaling. Ayaw natin ipakita ang totoong kalagayan natin dito sa ibang bansa. Ang pinapakita natin, nagpapapicture tayo sa magagandang lugar, kumakain tayo sa mga restaurant. Pero ang totoong dahilan na ginagawa natin dito, ang totoong trabaho natin, hindi natin pinapakita sa mga mahal natin sa buhay. Dahil bakit? Ayaw natin, tayo ay kaawaan nila. Umiyak sila sa atin. Pero ang totoo, gusto mo nang umuwi, pero hindi ka makauwi dahil alam mo na ikaw lang ang inaasahan, kaya ka nagtitiis sa ibang bansa. Yun ang totoo sa ating mga OFW, mga boss. Kaya nasabi ko, sinungaling ang mga OFW. Kaya outfit ko mga boss, napakalamig sa labas, -30. Ina-start ko na kanina yung sakyan ko mga boss, napakalamig. Uy, punta ka pa buksan. Yun. Nadaing yung mga tao mga boss dahil napakalamig daw. -30 mga boss. Napakalamig. Ligo na ako. Ipit pa. 7-Eleven. Bibili ako ng Coke at bibili ako ng mangga. Pinabibili ako ng misis. Let's go mga boss. Uwi na tayo. Windshield washer. Tawid lang tayo sa kabila. Para i-check ko na rin pala yung schedule ko sa 7-Eleven mga boss. Hiningan ako ng schedule kagabi ng supervisor ko eh. Siguro gawa na yung schedule namin for next week. Boss Sal, how are you? Tatay Celso. Tingnan ko yung schedule ko pati bukas. Busy ka?
Oo nga. Big boy. Oh, you say hi to Uncle Jeo? Hi, Uncle Jay. Hi, sino kausap niya? Ay, yung pinsan niya. Oo. Ito na lang biling ko. Ako lang pasok ngayon. Oo, kaya chinik ko yung schedule eh. Pasok ako bukas. Bukas. Ano oras? 9 to 3, umaga. Oo, weekend ka. Ako closing bukas. Be! Ito? Yeah. Wait, one moment. Yung kasama niya. Ako lang. Dito. Yung mama niya kasi may work pa sa Edo. Gusto niya sumama. Oo, mas Pinatry ko muna dito. kasi boring din naman sa bahay. Receive? Okay na? Yes. Salamat, Thank you, boss. thank you. Malamig din sa loob, no? Oh. Hello. Pakita ko na schedule ko mga boss. Tayo sa loob. Ang lamig. Kaya nasabi ko na sinungaling ang mga OFW. Tulad ko mga boss, bigyan ko na kayo ng halimbawa. Ako mga boss, nung nakulong ako sa ibang bansa, ayaw kong ipaalam yun sa mga magulang ko. Kasi baka atakihin sa puso yung mga magulang ko. Dahil sino ba naman ang matutuwa at may kagustuhan na makulong ang anak mo sa ibang bansa? Ayaw kong ipaalam sana yun. Gusto kong ipaalam sa mga magulang ko, ipakita sa mga magulang ko yung masaya ako sa ibang bansa. Kumakain ako ng masarap sa mga restaurants. Nagagala ako, papapicture ako sa mga magagandang views. Sinungaling ako mga boss. Kaya nung uwi ako ng Pilipinas, inamin ko sa mga magulang ko kung ano yung naging karanasan ko sa ibang bansa. Mahirap ang maging isang OFW mga boss. Dahil pupunta ka sa isang bansa na wala kang kakilala, wala kang alam kung anong buhay ang madadatnan mo doon. Yun ang totoo mga boss pag ikaw ay isang OFW, at lalo na kung ikaw ay first timer na nag-abroad. Pakahirap mga boss. Kaya sa mga kababayan natin na OFW, saludo po ako sa inyo. Ito tayo sa bahay. At start ko tong kotse. Hindi siguro na pa start ni Mrs. to, kasi hindi makalabas yun, gawa ng malamig. Start natin. Paano mga boss? Maraming salamat po sa buong araw na pagsama nyo sa akin dito sa J Pinoy TV. Marami din pong salamat sa lahat po nang nag-subscribe sa J Pinoy TV. At sa mga hindi po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para makasama ko kayo dito sa Canada. At para makita ninyo kung paano mamuhay ang isang katulad kong dayuhan dito sa Canada.
kaya hindi ng mga iba nating kababayan na makakasama ko sa aking vlog. Paano mga boss? Mag-iingat po tayong palagi. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.